Guys, tingnan niyo ang luto ni ba? Alu puri. Alu baji. Diba? Alu puri na alu baji. Bajiya na. Wow. Ayan, silang dalawa nagluto. Kasi kakauwi lang namin ni Vicky. Good morning, guys. Good morning pa ba? Good afternoon na pala. Ala, kasurin ko magpan. So, good afternoon, guys, and welcome back to my vlog. So, guys, today it's Sunday, and 11 na, 12:30 na pala. Harabar tagya. So, kakauwi lang namin ni Vicky, kasi we plan to buy a scooter. It's second-hand scooter. Na-check na namin, which is good condition naman. So, pero kailangan pa siyang ipaayos. Pero okay lang naman para sa akin. Si Zala. Ito yung kachuri na ginawa ni ba. Ito ay alu bhajiya, and ito naman ay kachuri. Ayan siya. Jaw. At ito naman ay alu puri. Yan. Alu ba? Ito ay alu puri. Ayan. Yan si Balay ba? Basta talaga pag Sunday, guys, talaga ang dami naming work na ginagawa pag every Sunday. Ayan, bumili kami ng papdi. Ayan siya. Bumili rin kami ng strawberry. Yan, favorite ni Trisha. Ito naman ay papard. Ayan. Ito naman ay chutney. Trisha is here. Say hi. Yeah? Say good afternoon. We both asked strawberry. Your favorite. Did you do your homework? To the bucket, eh? Okay, finish it after. You take a lunch. Ito yung request ng mga bata na kachuri ang lutuin, yung food namin in Sunday. So, ito naman yung request ni Honey kasi matagal na daw siyang hindi nakakain ng alu bhajiya. This is a Gujarati taste. Yan. Wala kaming ibang food today, kundi ito lang siya, mga kaati. So, for lunch, yan, kumain na si Trisha. At kakain na rin kami because it's 12:30 na. At maya-maya rin, we plan to go to the mall. Yeah. Char. Kasi, bibili kami ng shirt ni Vicky. Wala na siyang shirt. Halos na, ubos na. Kasi yun si Vicky kasi, hindi siya talaga yung into materialistic. Hindi siya niya palaging bumibili or basta, gusto niya pwede pang gamitin ay ginagamit or sinusuot. Which is, kailangan talaga namin bumili kaya wala na siyang masusuot na pang function. So guys, dito lang kami kakain. Ayan. So wag na kayong matingala. Kasi dito talaga, ganyan talaga kami dito sa India. Pero hindi kami sa manay kumain sa mesa, kundi sa sahig talaga. So, gubot pa kaya mong lamisa mga kaate yan. So guys, ito yung katsuri. Guys, open natin. Ayan. Ayan siya. Kita nyo po, yung kanyang laman. Yung toppings niya, may onion, green onion, then green garlic, at shark bhaji. Yata, oo. Para siyang ganyan. At ito naman ang alu puri. Ayan siya. Kato ito say like sweet and sour. Kisha, yan beso na. Welcome to my Bollywood Bagicha. Gusto na yung kunin Anzolo kasi hindi daw siya comfortable. Amitabh Bachchan.
લસણ કાપે છે લોંગ ટાઈમ સ્ટોરેજ માટે. લસણ. એક નખરા કરે છે. એક્ટિંગ કરે ખાલી લસણ કાપવાની. આ લસણ ફોલાય છે. હમ. એક વાસણ ધોવે છે. જવાની છે અતિશામ બતાવો. મોઢું બગાડીને વાસણ ધોવે છે. You take pictures, videos. Good evening, and yes, gabi na nga dito sa amin. So, guys, today nga, it's Sunday. So, hindi ko to nabanggit ang topic natin for today's vlog. So, guys, for today's vlog, ano ang gagawin para mas lalong mahalin at magkasundo tayo ng ating in-laws at para na rin mas lalong mahalin tayo ng ating asawa po, mga kaate. So, before that, mga kaate, so, pag Sunday talagang madami ang ganap pag ibig Sunday kasi yung mga gawain na hindi namin nagagawa in weekdays ay ginagawa namin sa Sunday. So, maraming ganap ang pag Sunday po talaga like, yes nga, pumunta kami sa mall para bumili ng damit ng aking asawa at pumunta rin kami sa relatives para i-check ang condition ng scooter. Kasi plan namin na bumili ng second hand scooter para sa akin para hindi na ako maglakad pa uwi. Marunong po akong mag-drive. It is like 3 years na yata hindi ako nakapag-drive. Oo, so hindi kami bibili ng brand new, kundi bibili po kami ng second hand which is affordable po. So, tingnan lang natin kung ilang taon na ba yung scooter. Kasi pag sabi ng asawa ko, pag 15 years ay kailangan namin siyang re-register po namin siya. So, hindi pa namin nakausap yung may-ari. At sinabi naman namin sa auntie ni Vicky na kausapin or tingnan kung anong year na or anong edad na ng motorcycle yung scooter na yun po. So guys, for today's vlog yan po yung nabanggit ko. So ano ang gagawin po para lalo tayong mahalin at magkasundo tayo ng ating in-law po or mga benan. Para sa akin, based ito sa aking experience kasi nga, as like what I said po sa aking mga like previous video, so 10 years na po ako dito sa India at 10 years na po ako na naninirahan kami or nakatira dito sa bahay ng aming in-laws po, ng aking in-laws. Kasi bahay na to ng asawa, bahay ng aking in-laws, bahay ng aking asawa at bahay ko na rin po, mga kaati. Getting soon right to like speech. Okay, Sam. Okay. So, isa ito sa mabisang paraan para mas lalong magkasundo at mahalin tayo ng ating mga binan, mga kaati. Kundi respeto. But before that, we have to respect ourselves. So, yes, respeto natin ang ating in-law. Nire-respeto natin sila at walang kabastusang nangyayari at malinis po ang ating konsensya. At para po sa akin, based on my experience, dapat alam natin kung ano ang do's and don't ng ating in-laws po. Para naman po, hindi natin yan magawa kung mga hindi nila yun gusto. So, parang may idea tayo na hindi nila yun pala gusto. Kasi para sa akin, based on my experience, alam ko kung ano ang do's and don't, kung anong gusto hindi gusto ng aking in-law. At like, diba? At alam po niba kung ano yung gusto ko at hindi gusto ko. So, alam yun niba po lahat. So, talagang, para sa akin, magkapareho kami ng mindset ng aking in-law, ng aking ba. Kaya talaga, pag ganyan po talagang hapsay ang pamumuhay sa isang bahay. Walang away-away, walang against to each other po talaga. Talagang, happy family ba? Oo, yung ganun, mga kaati. Pag nagawa mo yun, tapos ayaw pa rin ng in-law mo, hindi pa rin gusto ang in-law sa'yo, parang, pabayaan mo, mga kaati. Siguro sa ugali niya talaga yun, kahit anong kabaitan na pinapakita mo at hindi pa rin iyon, di ka pa rin magustuhan at magkasundo ng iyong in-law, ay pabayaan mo mga kaati, pabayaan mo na siya. Pabayaan mo na sila. Talagang hindi mo na yung problema, kundi nasa sa kanila yun, mga kaati. Kung siguro ganun talaga yung ugali nila, mga kaati. Kaya huwag mo nang ipagpilitan ba. Basta importante, basta ang
importante na nirespeto mo sila, binigay mo lang lahat, pero ayaw pa rin nila sa'yo, kundi bahala sila mga kaate. Basta po, para sa akin, huwag po tayong tumigil sa pagpapakita ng kabutihan sa ating in-law kahit ano pa man sila, kahit maganda, kahit masamang ugali, basta alam ng asawa mo yun kung sino ang mali or tama, ay nasa sa asawa mo yun. Kasi pag nagawa mo yun kasi parang na yung pagrespeto at pagmamahal sa in-law ay makikita ng asawa po natin yan mga kaati. So para bang dagdag points yun sa ating mga asawa. Tayo talaga yung yung parang pakikinggan ng ating mga asawa mga kaati. Oo. Kasi kung ganun talaga ang ugali ng kanyang ina, so alam niya yun mga kaati. Kaya depende na yun sa'yo. Ikaw na siguro pero magpakamarte, huwag naman ganun. Huwag tayong magpakamarte, no? Pero, oo. So, ganun lang po yung masasabi. Based experience ko lang po yun mga kaati. Kasi nga, first kasi noon, huwag po tayo, ito yan po dagdag tips ko mga kaati. Huwag tayong parang nagpapakitang tao lang ba. At first kasi, sa napansin ko kasi dito, like sa society namin, oo, first kasi, parang, maganda pa yung ugali niya. Kasi dito nga sa India, pag tumira ka sa inyong mother-in-law, talagang dapat gumising ka ng maaga para gawin ang mga gawaing bahay, like maglaba. Oo. Ayaw kasi ng mga biyanan na talagang hindi ka gigising ng maaga. Lalo na pag yung asawa mo may trabaho. Oo. Ayaw ng mga biyanan, mga babae, yung mga biyanan po. Gusto talaga yung mga daughter-in-law nila gumigising ng maaga. Wala namang problema gumising ka ng maaga at gawin mo maggawaing bahay na trabaho mo. Pagkatapos, pwede ka namang magpahinga. Pwede ka, kahit basta nagawa mo na yung gawaing bahay, pwede ka magpahinga. Pwede ka magpahinga kung anong gawin mo. Ikaw nang bahala. Basta, kailangan mo lang gumising ng maaga at gawing mga gawaing bahay. Yun mga kati. Kasi, yun kasi dito, sa society namin, like before kasi, like, bagong kasal. So, para bang, like in the morning, gumigising siya ng mga aga, maglaba, maggawaing bahay. Tapos yung mother-in-law, grabing chika-chika niya sa amin. Mabuti naman yung daughter-in-law ko talagang gumigising ng mga super mabait. Yung mga ganun, pachika-chika. Just after like 5 months, na mga kaate. Pinakita niya ng totoong kulay niya mga kaati. Hindi na siya gumigising na mga aga, hindi na naglalaba or late na kayang gumising, nagluluto, ganun. Ayun, para sa akin, kasi hindi ako ganun eh. Kasi pinakita ko talaga, pinaalam ko sa side ko, pinaalam ko sa aking back kung ano yung hindi at ang gusto ko po mga kati yun. Kasi wala namang problema sa akin gumising ng mga aga kasi na-train ko ang aking sarili na gumising ng maaga kasi working student po ako. Pag working student po talagang kailangan mo gumising ng mga aga, gawaing bahay, yung ganun mga kati. Oo. Kaya walang problema yun sa akin. Kasi yung pinapakita ko kay ba ay talagang galing yun sa aking dibdib. So, pag ganun kasi yung mga mabuting pinakita ko kay ba, talagang, based on my experience lang ito mga kaati, talagang, mas, dubli ang binigay niya mga kaati, dubli ang binigay niya, pagmamahal niya sa akin, pagmamahal niya kay Trisha, sa amin, dubli mga kaati, kaya, then po gawin nyo rin po yan mga kaati, tanggapin nyo po, beside respect, tanggapin nyo po kung ano sila, kung anong lahi o anong kinalakihan nila, kung anong trabaho. Basta kasi pagtanggap mo sila mga kaate, pagtanggap mo sila talagang para sa akin magaan sa dibdib. Oo, hindi ka nagpapakitang tao, tanggap mo sila kung ano sila mga kaate. Tanggap mo kasi pag ganyan po talaga mga kaate, talagang magaan sa dibdib. Oo. Promise yan po. And beside that, siguro yan talagang pinakamabisang paraan po mga kaati. Yan lang po ang masasabi ko. Kundi irespeto po natin
sila, respeto natin ang ating sarili at respeto natin ang ating inlo para magkasundo at mas lalong mahalin tayo ng ating inlos mga kaati. Kasi, bisa may experience lang ito po. Dahil nga, yung pinapakita ko sa kanila kasi galing sa loob ko, tarang dubli-dubli yung binigay niba. Yung pag-aaruga noon, kasi nga wala akong relatives dito, tarang pinapakita niya sa akin kasi kung ano yung pag-aaruga sa kaniyang anak, yun din ang pag-aaruga niya sa akin mga kati. Yung pagmamahal niya po sa akin. Kaya yun kasi parang naiyak. Parang naiyak. Kasi doon nga sa delivery ko kasi ito lang. Kasi in my pregnancy talagang hindi complicated kasi nga it's first time in my pregnancy. Mood wings ko talaga mga kaati, grabe kayo kasaputon, grabe good. So doon ko rin nakita na grabe talaga yung yung patient na pag-aruga niya sa akin, yung mga mood wings ko noon, yung bago pa ako dito sa India. Basta yung mga kaati, pang maiyak talaga ako pag maalala kasi talagang parang na-compare ko talaga mas maganda, mas parang mahal ako ng aking mother-in-law kaysa sa aking tunay na ina kasi nga hindi ako lumaki talaga sa aking ina. So I think like 7 or 8 doon ako lumaki sa aking uncle kasi na parang working student ako. Then after like parang grade 1 to grade 6, doon ako tumira sa aking uncle. Tapos pag 15 ko naman, tapang ayaw na sustentuhan ng asawa ng aking uncle. Kaya tinransfer niya ako sa kanyang kapatid. Kaya hindi ko yun gusto. So yun, sabi ko sa kanya, 1 year ako sa kanya sa kapatid ng asawa ng aking uncle. 1 year ako doon sa kanya. Tapos umalis ako, nagtrabaho ako like in clothing store. Ayun, naging independent ako. Pero mas parang na-feel ko yung like ano ba tawag, motherly love mga kati. Yun, basta irespeto natin po talaga sila mga kati. Parang dubli-dubli po talaga ang iganti nila. So dagdag points na rin po yan mga kati. Yan lang po. So hopefully po, nagustuhan nyo ang ating vlog ngayon. Teka, may ichichika ako. O yun nga, pumunta kami sa mall para bumili ng damit ng aking asawa. And kaso, yung special na store na yung palagi naming binibilhan, walang size na ubusan sila. My size kasi ng asawa ko like 6 or 7 XL. 7XL. Iyang kaso ate, siguro depende sa kasi hindi kasya. Iwan ko ba, damit ang maliit or lumaki ka honey? You're getting bigger honey. Tumawa siya. Kaya wala kaming nabilang damit para sa aking asawa, kundi nabili kong damit ay para sa akin, para kay Trisha, para kay Zalak. So, tatlo talaga, tag one pair talaga kami mga kati para walang silosan. So, ayaw ko rin ma-feel ng Zalak na hindi siya parte ng pamilya. So, talagang binilhan ko. Pag binibilhan ko kasi ang aking anak, ay sinasali ko si Zalak. Oo. Because I don't want to feel here na hindi ko gusto na ma-feel niya na hindi siya part ng aming pamilya. Kasi napifeel ko din yan. I feel that before mga kahati. Ate, I was in that scenario po. Oo. When I working student. Oo. Kaya kung ano yung binibili ko para sa akin kay Tisha, ay binibilhan ko ni si Dalak. Ito yung binili ko for Tisha. Ayan. Magandang fabric niya. Oo. Pag bumibili talaga ako, sinusure ko yung quality ng fabric kasi sensitive siya pag mga fabric talaga. Ito naman kay Zalak. Yan siya. And para sa akin, ito parang magkapareha kami ng kulay. Ito naman para sa akin. Ayan. Oo. Malambot yung mga fabric. At bumili ko nga jeans. Ayan. Magkapareha kami ng color mga kati, like fancy type, funky type. Ayan. O, hindi ba? Ito ay kay Zalak.
And ito naman sa akin, black din. Para magkapareha kami ng kulay. Ito. Yan siya. Tapos kay Trisha, ito naman kay Trisha. Pareha sila ni Zalak. May side pocket yan. May side pocket here and here. Oo, talaga. Black. Hindi, magkapareha talaga yung binili namin mga kate. Yan, sanabi ko sa may-ari, it's kung makakuha ba siya ng bigger size, like 7 or 8 para kay Vicky. And sabi niya, yes. Kukuha daw siya ng size sa factory, pero kailangan namin maghintay ng until what? March, right, honey? Ang sabi niya. So ayan po ang aming, yan po ang mga binili ko for us. So, walang nabili para kay honey. Pero masaya si Trisha. At si Zalak. Oo. Kasi nga, ayan, mabait daw ako, sabi niya. Oo. So, ayan lang binibili. Ayan po. So, ayan po mga kati. Hopefully po na hindi kayo na-boring sa aking vlog. So, as like palagi kong sinasabi po, huwag po kayong maboring. And kung gusto niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and comments na rin po kayo mga kaate. At ayan po, have a good night and thank you for watching. Bye!